Hello guys! Good morning po sa ating lahat at maraming salamat po sa mga nanonood ng aking video. Ang video ko po ngayon ay sasagutin ko po ang katanungan nyo kung anong trabaho ko po dito. As you can see po, ako po ay naglilinis dyan. Ang trabaho ko po talaga dito ay cleaner. Cleaner po ko ng isang high profile family po dito sa Czech Republic. Ako po ay naglilinis ng bahay nila. Hindi pa ako nag-aalaga ng bata or nagluluto. Ako po ay tagalinis ng bahay nila. May ka-work po ako na Ukrainian at ang trabaho po niya ay naglalaba po. Twice a week po siya nagpupunta. At sa mga nagtatanong kung magkano po ang sahod ko ay 25,000 koron, pero hindi pa po kaltas doon ang tax at insurance. Kaya kung ikakaltasin po ang mga yon ay mahigit 20,000 na lang po ang malinis na sahod ko. At ang food allowance ko po ay 2,000 at ang accommodation ko po ay provided po ng amo ko. Ako po ay may sariling pat sa kanilang bahay. May kusina, may shower at may isang kwarto. At ilang taon na ba ako nagtatrabaho sa kanila ay almost 3 years na din. Almost 3 years na din po akong nagtatrabaho sa kanila. Ay magti 3 years po sa January. Okay lang naman po ang trabaho, pero pag summer talaga maraming trabaho kasi kailangan kong linisin ang Teresa. Bale, 3 po yung Teresa nila or Teres. Teresa po ang kasi tawag nila dito sa akin. Kaya nasanay na po akong tawagin na Teresa. Ayun nga po. Ayun po ang sahod ko pala. Ayun nga po. Pero okay naman, mabait naman po ang mga amo ko. Minsan nga lang din ay medyo lang din po. Minsan maano rin sa linis, pero mas okay naman po kumpara noong nasa Hong Kong ako. Kasi nagtrabaho po ako nasa Hong Kong ng almost 7 years. At kung naman po ay ang day off lang doon ay 1 araw, dito 2 araw naman po. Tapos doon wala pang minsan 12 na oras kapag magtatrabaho doon, minsan 14 hours para magtatrabaho doon, kaya sobrang kapagod. Bale po, ang una kong naging trabaho dito pa sa Czech Republic ay sa warehouse ng isang online mall at isang warehouse ng libro. Pero under agency po ako noon, kaya mababa lang din po ang sahod noon. Bale, 100 lang po ang isang oras 100 po ang bayad. Kaya ako, nung naglipatan na lahat ang mga kasama kong Pilipino doon, ako'y lumipat na din po sa ibang trabaho at dito nga po ako ngayon sa amo ko ngayon sa tulong ng isang agency. At sa mga nagtatanong kung ano po ang agency ko, nung nasa Hong Kong ako, ang agency na tumulong sa akin para makapunta dito ay Artelec. Sa katunayan, sa kasalukuyan po ay nag-hire pa rin naman po sila, pero noon po natigil sila dahil sa mga bad feedback sa kanila, dahil sa kanila bad feedback ba. At sa mga nanonood po sa aking video na nagsasabing magulo ako magsalita, pasensya na po kasi hindi po ako sanay dito sa pagbablog. Kumbaga nag-a-adjust or natututo pa lang ako, kaya pagpasensyahan nyo na po. At ang aking editing skill ay hindi maganda, pasensya na po.
Ang day off ko po pala dito ay Sabado at Linggo. At ang working hours ko po ay from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. Minsan po ay dumalagpas ako sa 4:30 or nagiging 5 p.m. Or minsan naman po ay mga alas 4 tapos ko na din po ang trabaho. Tapos kapag wala po yung mga amo ko, sinasabi nila na ganito, maglinis ka lang dito sa bahay ngayon, tapos bukas pwede ka nang hindi ka na magtrabaho, pwede pumunta ka sa mamasyal ka or ganito. Tapos kapag December or bago mag Christmas holiday, nagbibigay din po sila ng bonus. Pero yun nga po, bonus at regalo. Saka mabait naman din po ang mga amo ko. Kumpara noon nga talaga nung nasa Hong Kong ako. Saka dito wala naman akong alaga, may taga-alaga naman sila, may 2 anak ang amo ko, pero hindi ako ang nag-aalaga, may babysitter sila na lokal. At ang mga amo ko pala dito ay mga lokal po, taga dito po sila sa Czech Republic. Isang businessman po yung lalaki. Mababait naman sila talaga, pero minsan din parang mga Pinoy, minsan bait, minsan rin ganun lang talaga. Kaya minsan pakikisama na lang din para maging okay ang lahat. Yun nga, minsan mabait na, minsan naman sila ganito, nagbibigay rin naman sila ng bonus, kaya okay na din. Tapos pala yung mga kaibigan ko pala nagpunta ng Poland pala, na dapat pupunta na sana dito, pero ngayon ay nasa Spain na. At yun nga, maganda din naman sa Spain pala, tapos mas malaki din ang sahod, kaya nila pinili doon. Minsan nga yung isa pong kasama sana dito dumiretso na dun sa Spain, paglapag pa lang niya dun sa Poland na dumiretso na sa Spain. Pero mabait yung amo niya doon sa Spain, mas malaki ang sahod doon, tapos makapag-citizen ka pa, residente ka after dito kasi ang hirap ng lengguwahe nila, parang Japanese. Pwede ring mag-apply ng dito residency pag 5 years ka na dito, basta makapakasa ka lang dun sa exam ng lengguwahe nila. Pero sobrang hirap yung lengguwahe nila dito, parang Japanese nga. Yung good morning nila, dobrerano, mga ganyan. Parang wala akong tsagang mag-aral, pero minsan kakaingit din yung mga kapwa Pilipino dito na naging residente sila dito pagkatapos nilang pumasa sa exam. Pero yun nga talaga, mag-aral ka, porsigido mo kung gusto mo. At sa mga pala dun sa mga subscriber ko or nanonood ng mga video ko dun na sa Hong Kong, apply na kayo guys. Maganda dito kumpara dyan sa Hong Kong, mas malaki ng sahod kaunti, pero pag mabait naman ang maamo nyo dyan at mas malaki ang sahod na bigay nila sa'yo, dyan na lang kayo. As long as komportable kayo sa amo nyo at hindi sila madamot, dyan na lang kayo. Mas malapit sa Pinas. At dito pala guys, every 2 years may libre akong ticket pa uwi at pabalik dito na isa yan sa mga benefits ng dito sa pagtatrabaho sa Czech Republic. At every year may 20 days na annual leave. Bale 4 weeks kapag kasama yung Sabado at Linggo.
Yan po. Maganda din po dito kasi yung mga kahit hindi ka residente, pwede mong makuha ang pamilya mo. Basta may sapat kang pera, may issue money ka, may gagastusin ka sa pag-process ng mga documents nila. Yun nga, may matitirhan sila kasama ka. Kasi yun po ay requirements din ng pagkuha dito ng pamilya mo dito sa Czech Republic. Ayun nga guys, maraming salamat talaga sa mga nanonood ng aking mga video or sa mga pasensya na sa mga katanungan na hindi ko nasasagot. Pagpasensyahan nyo na kasi wala talaga akong time minsan mag-vlog or magsagot ng mga katanungan nyo. Kaya minsan gumagawa na lang ako ng video para may isa-isa isahan na lang ang pagsagot ng mga katanungan ninyo. Again po, maraming salamat talaga sa inyong panonood ng aking video. Maraming